Hi guys, welcome back sa ating channel. For today's video ay magpapalit tayo ng bagong carb. Ito ang ating stock carb guys. Palitan natin ng TMX carb. Aftermarket lang ito na carb guys. Ito yung brand niya. Tsaka meron na rin tayong manifold kasi gawin nating adapter para may kabit natin siya dito sa XTC natin. So dito natin siya ilalagay guys. Yan, so ganyan yung position niya. Tsaka meron na rin tayong throttle cable since magpapalit tayo ng carb. So from double cable, papalitan natin siya ng single cable guys kasi isa na lang yung cable na gagamitin niya. So ngayon, sukatin natin yung inner diameter ng stock carb natin guys. Nasa around 25 mm. Iwan ko kung nakita nyo sa camera guys. So ayan siya, 25 mm. And then ito namang carb na ipapalit natin is nasa around 25.5 or 26. So almost identical lang yung butas nila. Since sa TMX 125 naman itong gagamitin natin o ipapalit natin. Itong stock carb nga pala natin guys is diaphragm type, which is yung pressure ng diaphragm na naghihila ng piston pataas. Whereas dito sa ipapalit natin is non-diaphragm ito siya. So direct na yung cable niya doon sa kanyang piston. So expected ito guys na mas magiging responsive siya. Ayan guys, so kung gusto nyo rin magpalit ng TMX carb or any carb para dyan sa Yamaha XTC nyo, so sundan nyo lang yung mga steps na ipapakita natin sa video. So ano nga ba yung rason guys kung bakit tayo nagpalit ng carb natin? So una na nga doon yung na-mention ko na yung throttle response delay. So yung stock carb natin guys, hindi siya ganun ka-responsive kapag pinipihit natin yung throttle natin. Whereas ito papalit natin since direct na yung cable doon sa piston niya, so mas responsive ito siya guys tuwing pinipihit natin yung accelerator natin. So isa pa nga doon sa rason guys is yung common issue ng XTC. So alam ng mga XTC owners ito guys, yung pagtagas ng gasolina kapag hindi natin ay off yung fuel cap doon sa ating tangke. So kapag hindi natin yun namalayan guys, every time na magpa-park tayo, tumatagas yung gasolina o nag-overflow yung carb natin. So isa ito sa common issue ng mga XTC, Yamaha XTC natin guys kapag stock or original yung carb natin. Kahit anong linis na gawin natin guys, tatagas at tatagas pa rin yung gasolina natin. So isa yun sa rason kung bakit nagpalit tayo ng carb natin. Dito nga ay kinakat ko na yung manifold na gagamitin natin as adapter doon sa ating bagong carb. So kakat natin siya since i-insert natin siya doon sa ating original or stock na manifold. Yan guys, ito na yung kinat natin na magiging adapter natin doon sa ating bagong carb. So ito yung pagkakabitan ng carb natin guys. So parang ganito yung magiging position niya. Tapos i-insert natin ito doon sa ating original na manifold. So yan guys, ganito na yung magiging itsura niya. So ready na ito siya for installation. Since magpapalit tayo ng carb guys, so palitan na rin natin ng throttle cable. I-convert na natin siya into single cable. So i-delete na natin itong dalawa, tapos gawin natin isa na lang yung cable niya. Ang gagamitin natin, itong housing at saka itong isang guide lang. Itong guide na ito guys, ang siyang lalagyan lang natin ng bagong cable. So yan guys, itong isang guide na ito ang siyang gagamitin natin.
lagyan natin siya ng bagong cable. Tapos itong isang guide naman, yung sa return, tanggalin na natin yung cable niya kasi i-delete na yung cable, hindi natin gagamitin. Tapos yung guide gagamitin pa rin natin. Ganito yung maging posisyon niya doon sa loob. Tanggalin na natin itong lumang cable guys. Tapos ilagay natin yung bagong cable niya. Since conversion ito guys, so ang gagamitin nating throttle cable is itong rear brake cable ng BMX. Bakit kamo? Kasi unang-una, mas makakamura ka dito guys, makakasave ka kasi mura siya. Pangalawa is, marami kang room for adjustment kung gaano kahaba yung gagamitin mo na cable para sa throttle cable mo. Ngayon guys, ipasok na natin itong pinaka-cable niya doon sa kanyang guide. Ganito na yung magiging position niya guys. Ito yung ikabit natin doon sa hand grip natin. Ayan. So, dyan natin siya ikakabit. Ngayon guys, kuhatin naman natin yung magiging haba o length ng ating throttle cable gamit itong housing o yung outer covering ng ating cable. Since nakuha na natin yung pinaka-length niya guys, so ikat na natin siya. Dito naman sa original cable natin guys, ay kinat ko yung part na may dalawang adjusting nut kasi i-reuse natin. After cutting guys, so ngayon ipasok na natin yung pinaka-cable natin doon sa housing niya. At ayan na guys, ganun lang kabilis. Ito na yung magiging position niya. Dito naman sa kabilang dulo guys, ipasok natin siya dito sa kinat natin na adjuster. Tapos itong adjuster guys, dito natin siya ilalagay sa cap ng ating carb. Parang ganito yung magiging position niya. Tapos itong nut, ito yung magiging adjuster niya. Yan, parang ganyan siya guys. So magiging sequence niya guys is itong adjuster, tapos itong cap ng carb, spring, katapos itong kanyang piston. Yan. Since mahaba yung cable guys, ayan, ma-exist pa siya. So, meron na tayong idea guys kung saan natin siya puputulin. Tapos, dito sa dulo guys, yung part na puputulin natin, maglalagay tayo ng retainer dyan. At ito na nga yung gagamitin natin guys, na retainer or stopper sa itong rivets. So, tanggalin na natin yung pinaka-shafting niya guys. Tapos, itong outer part lang yung gagamitin natin. Ngayon, ipasok na natin yung pinaka-cable natin dito sa rivets guys. Parang ganyan lang. Tapos, hanapin natin yung marking na nilagay natin dito sa cable. Ngayon guys, kung sigurado na tayo, i-press lang natin ng slide itong ating rivets doon sa ating pinaka-cable. Huwag masyadong malakas guys, baka maputol. So, dapat sakto lang siya na kumapit yung rivets doon sa cable natin. So, after nyan guys, ikat na natin yung cable natin guys. At pagkatapos natin ikat, ikabit na rin natin yung spring at piston natin. So, take note nga pala guys, baka kailangan yung i-trim yung rivets para mag-sit properly siya sa loob ng piston natin. So, yan guys, ganito na yung itsura niya. So, ready to install na siya doon sa XTC natin. So, i-try natin kung gumagalaw ba yung piston sa loob ng carb. Ayan, so I hope nakita sa camera guys. Yan. Guys, so tapos na natin i-install yung ating TMX carb dito sa ating XTZ. So ayan na yung position ng carb natin guys. So it's looking flush, parang stock lang din siyang tingnan. Wala pa siyang carb connector papunta sa airbox. So for testing pa man ito guys. At saka naka-insert lang siya doon sa standard na manifold natin. So ganyan yung position niya. Tapos yung cable guys, so dito natin siya dinaan. Yan, papunta doon sa ibabaw. Tapos, yan, papunta dito sa ating accelerator. If you learned something new at nakatulong ang video natin for today guys, please hit like and subscribe at saka click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videong i-upload natin. So ngayon, start na natin siya guys. So yan, one click start na siya. So, isa sa mga benefits ito guys is one, yung maging responsive yung engine natin, saka expected na mas matipid itong TMX carb compare doon sa stock carb niya.